Sa panahon ngayon, tila sanay na tayong hindi na magulat. Sanay sa problema, sanay sa balita ng kasamaan, sanay sa kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayong gabi, hinihimok tayong bumalik sa kalinisan ng puso na marunong muling magulat sa kabutihan ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Maagang-maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una, kaya't umuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at sa iba pa nakasamahan nila ang buong pangyayari. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana at Maria na ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. Ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumuko at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang lino na ipinambalot kay Jesus. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay astonished. Tayo ngayong gabi ay narito upang salubungin ang pinakadakilang gabi ng ating pananampalataya, ang gabi ng pagkabuhay. Mula sa dilim ng kamatayan, tayo ay ginising sa liwanag ng isang bagong umaga. At ang salitang nais kong iwan sa inyo ngayong gabi ng Paskwa ay pagkagulat, astonishment. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ikinuwento kung paanong ang mga kababaihan ay pumunta sa libingan ni Jesus habang madilim pa. Bitbit nila ang pabango upang igalang ang katawan ng Panginoon. Ngunit laking gulat nila, walang katawan. Ang bato ay naigulong, ang libingan ay walang laman. At sa halip na katahimikan, may dalawang lalaking may nakakasilaw na kasuotan na nagsabi, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa piling ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay." Mga kapatid, isipin natin ang damdamin nila. Takot, pagkalito, pagkamangha at pagkagulat. Hindi nila inaasahan ito. Ang kanilang paghahanap sa patay ay nauwi sa pagkakilala sa buhay. Sa isang banda, dapat nating asahan ang muling pagkabuhay. Ilang ulit nang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay mamamatay at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ngunit sa totoo lang, walang ganap na nakapaghanda sa katotohanan ito. Ganyan din minsan ang ating buhay. Yung ating buhay pananampalataya. Alam nating totoo ang Diyos. Alam nating may pag-asa. Alam nating may liwanag sa dulo ng dilim. Ngunit kapag dumating ang biyaya, tayo ay nagugulat. Nagugulat tayong napatawad tayo. Nagugulat tayong may bagong simula. Nagugulat tayong
may Diyos na buhay at muling nabubuhay sa ating puso. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang isang teolohiya. Ito ay isang karanasan, isang gulat ng biyaya, isang pagkamangha sa pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. Tingnan natin si Pedro. Siya na tumanggi kay Jesus ng 3 beses. Nang marinig niyang wala na si Jesus sa libingan, tumakbo siya. At nang makita niya ito, siya ay namangha. Sabi sa Ebanghelyo, at umalis siyang nagtataka sa kanyang nakita. Mga kapatid, totoo, ang muling pagkabuhay ay nakakagulat sa isang taong may mabigat na konsensya. Sa isang taong nakagawa ng pagkakamali. Sa isang taong iniisip na wala ng pag-asa. Ngunit iyon ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Binibigla tayo ng Diyos sa kanyang awa. Hindi upang takutin, kundi upang muling buhayin ang ating puso. Sa panahon ngayon, tila sanay na tayong hindi na magulat. Sanay sa problema, sanay sa masamang balita, sanay sa kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayong gabi, hinihimok tayong bumalik sa kalinisan ng puso na marunong muling magulat sa kabutihan ng Diyos. Ang pagkagulat ay tanda ng isang pusong gising, mulat at bukas. Pusong marunong humanga, marunong magpasalamat, marunong magtanong, totoo ba ito? Buhay nga siya? At kapag tayo muling nagulat sa pag-ibig ng Diyos, doon nagsisimula ang pagbabago. Doon muling nabubuo ang pananampalataya. Ngayong gabi ng Pasko, ng muling pagkabuhay ng Panginoon, hayaang gisingin ng Diyos ang ating puso. Maging tulad tayo ng mga kababaihan sa libingan na mula sa takot ay naging tagapagdala ng balita. Maging tulad tayo ni Pedro na mula sa pagtatatwa ay naging haligi ng simbahan. Kung totoo na nagulat tayo sa muling pagkabuhay ni Jesus, huwag natin itong sarilinin. Ang pagkagulat ay hindi dapat manatili sa puso. Ito ay dapat magdulot ng pagpapatotoo, paglilingkod at pagmamahal. Kaya nga po mga kapatid, ngayong gabi, huwag nating hayaang lumipas ang Pasko na parang wala lang. Hayaang tayong gulatin ng Diyos. Hayaang ang liwanag ng bagong umaga ay pasukin ang ating gabi. At sa ating pagkagulat, muling buhayin natin ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, at ang ating misyon. Ang Diyos ay buhay. Si Kristo ay muling nabuhay. At sa ating puso, siya'y nagniningning. Amen. Happy Easter po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa iyong pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay, na siyang nagpapakilala sa amin ng aming buhay bilang tagasunod ni Jesus na iyong anak. Nawa siya'y manatiling buhay sa aming puso, sa aming pang-araw-araw na buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.